Hello and welcome again to Pinay Cooking Lessons. For today, I'm going to show you how to make pizza pockets. So this is just a variation of yung pizza na nakasanayan natin. Ito pong pizza pockets, I used to sell these sa bahay namin. So kung natatandaan po nyo, naikwento ko sa inyo na ang gawa po namin noong nasa Pilipinas kami, ay naghahang lang kami ng sign doon sa aming gate at ang mga tao ay kumakatok at bumibili sa amin. So isa po to doon sa mga tinitinda namin before. Ang mga ingredients na kailangan natin for our pizza pockets ay, these are pita pocket breads. So ito po ay nabibili na dito sa Amerika ng hiwa ng ganito sa gitna at meron na rin siyang pocket, so ready to use na. So nung nasa Pilipinas po kami at nagtitinda ako nito, ang ginagamit ko is yung lemon square na pizza crust, yung personal size o yung maliliit. So I cut it in half and then ginagawan ko siya ng pocket sa gitna. So ang gagawin po natin doon sa ating maliliit na pizza crust is hihiwain natin siya sa gitna. And then, bubuksan natin bali ito. Lalagyan natin siya ng pocket. Kailangan din natin syempre ng grated or shredded cheese. Ang meat na gagamitin natin for our pizza pocket ay pepperoni. Ngayon, you can use hot dog or ham or bacon or kung ano man yung cold cuts na meron kayo sa ref. So what I did with the pepperoni, kasi medyo malalaki siya, is I cut it in half. Kailangan din natin ng chopped button mushrooms. So itong nabili kong mushrooms medyo malalaki, so I chopped it into small pieces. Ngayon kung hindi kayo makakita ng fresh button mushrooms, you can always use yung canned. These are pineapple tidbits, chopped onions kung gusto nyong lagyan, chopped bell peppers. So you can use green or red, but since red ang meron ako sa ref, this is what we're going to use. So kung mahilig kayo sa olives, pwede nyo rin itong lagyan. So chop nyo lang siya ng maliliit. So para dun sa ating pizza sauce, I usually use yung ready-made na spaghetti sauce. So you can use Italian, or kagaya nito yung meat, at pwede rin naman yung Filipino style para medyo matamis ng konti. Mean, alam ko sa Pilipinas may nabibili rin na ready-made na pizza sauce, kaya lang mas mahal yun kaysa dun sa spaghetti sauce. So what I use is spaghetti sauce. At yan ang mga ingredients na kailangan natin for our pizza pockets. So as always po, kapag magbe-bake tayo, before mixing anything sa mga ingredients natin, we will preheat our oven first. So we will set it at bake. And then set natin yung temperature to 350 degrees. To make our pizza pockets, kukuha tayo ng half ng ating pizza crust, or in my case, yung pita natin. And then, lalagyan natin ito ng spaghetti sauce. So, medyo ikakalat natin yung ating spaghetti sauce para malasa siya. Next, maglalagay tayo ng kaunting cheese sa ilalim. Then we will add our pepperoni. So, depende sa inyo kung gaano karami na pepperoni ang gusto nyong ilagay. And then our mushrooms. Our pineapples. Yung ating onions. And our bell peppers. Ngayon, depende sa inyo o sa mga anak ninyo kung ano yung gusto nila na topping for their pizza. Pwede rin naman na huwag nyo ilagay or ilan lang ang topping na gamitin ninyo. Okay. So, after natin malagay yung ating mga toppings, lalagyan natin ulit ng kaunti pang pizza sauce or spaghetti sauce. And then, itatop natin yung ibabaw niya again with more cheese. Yan. So, ito na yung ating pizza pocket. So, you can prepare this actually ahead of time. What I do is, piniprepare ko sila ng sabay-sabay and then binabalot ko sila isa-isa ng cling wrap. And then, I put it in the refrigerator kung gagamitin ko na agad, or pwede din naman sa freezer kung medyo matatagalan pa bago ko siya iluto. So, ulit-ulitin lang natin yung ating procedure hanggang ma-fill natin yung lahat ng pieces ng ating pizza crust or so, ito na ngayon yung ating na-prepare na pizza pockets. Ngayon, since malapit na dumating yung mga bata galing sa school, iluluto na natin to. So, hot and ready na yung ating oven. Pwede na natin ilagay yung ating pizza pockets.
So, ilalagay lang natin ito sa middle rack ng ating oven. And then, isa-set natin yung ating cooking time to about 10 minutes. So, 10 minutes or hanggang mag-melt yung ating cheese. Okay, so done na yung ating pizza packets. Pwede na nating alisin to sa oven ngayon. Yan, so ready na tayo i-serve itong ating pizza packets. So, dapat habang mainit-init pa to, i-serve na natin. So, tamang-tama kasi kadarating lang ng mga bata galing sa school at ito ang kanilang merienda. So, madali lang gawin, di ba? Kayang-kaya nyo to. So, i-try nyo ha. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod ulit.